Mataas ang pasensya ngunit hindi ang pagmamahal. Napapagod ang tao pero marunong pa rin naman silang magpatawad. Ikaw, kabarangay, handa ka bang magpatawad sa taong paulit-ulit kang ginawan ng pagkakamali? Dear Papa Dudut, magandang tanghali sa inyo at sa lahat ng mga kabarangay natin. Pabati na rin ang isang manigong bagong taon sa ating lahat. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Rosette. 32 years old at nagtatrabaho bilang audit officer sa isang international company na nakabase dito sa Makati. Avid listener na talaga ako ng programa ninyong Barangay Love Story since pandemic at ngayon lang ako naglakas ng loob na mag-email ng aking istorya sa inyong istasyon. Bago ako magpatuloy ay gusto ko lang ding sabihin na ang pinaka-paborito ko sa lahat ng mga istorya na tinatampok ninyo ay yung pong tungkol sa pamilya. Relate kasi ako lalo na katulad ng iba nating letter sender ay hindi rin perpekto ang pamilyang kinabibilangan ko. Nakakalungkot lang dahil sa tingin ko ay pinakamalala na yung sa amin. At kung tatanungin ninyo ako kung gusto ko pa ba sila na maging pamilya sa susunod na buhay ay sasabihin ko talagang hindi na. Kahit na hindi na nga ako mabuhay kung meron pang susunod ay ayos na ayos lang. Magsisimula ang lahat noong 2018 kung saan ay paalis ang tatay kong itago na lang natin sa pangalang Noel para mag-OFW sa Italy. Aileen, nahanda mo na ba mga damit ko? Yung mga isasama sa maleta, nalagay mo na ba? Oo, nilagay ko na. Talaga lang ha? Kung ayaw mo maniwala, iditignan mo. Titingnan ko talaga. Oh, wala rito yung paborito kong damit. Nandyan. Wala nga. Tingnan mo. Halika rito, dali. Ay teka, wag mo namang guluhin yung mga nakatupi. Paanong hindi guguluhin? Hinahanap ko nga rito yung sinasabi mong damit ko na nandito. Alin ba kasi yon? Oh, kita mo na? Wala talaga rito yung paborito kong damit. Kahit kailan ka talaga, wala kang kwenta. Sobra ka naman magsalita. Sobra raw. Totoo naman sinabi ko ah. Oh, pagbuksan mo yung kumakatok. Oo na. Anak, ikaw pala. May kailangan ka ba sa amin ng papa mo? Tatawagin ko lang po sana kayo para sabihin na nakapagluto na ako ng tanghalian natin. Kaya lang, hindi pa ako nakakalapit sa pinto naririnig ko na yung sigaw ni Papa. Ay, ganun ba? Wala yun. Nag-uusap lang kami. Anong nag-uusap? Hindi tayo nag-uusap kasi tatanga-tanga ka. Noel naman. Hindi mo ko dapat pinagsasalitaan ng ganyan sa harap ng anak natin. At bakit hindi? Nahihiya ka? Ewan ko sa'yo. Ano po bang problema? Yan kasing nanay mo, pinag-iimpake ko ng mga damit at gamit ko. Tapos hindi pa pala nalalagay yung paborito kong damit sa maleta. Sabi na nandyan na raw. Oh, nung hinanap ko, wala naman. Bakit kasi hindi na lang ikaw ang mag-empake para alam mo kung ano-ano yung mga ilalagay mo? Ayoko nga. Nakakatamad kayong gawin yan. Tsaka ikaw yung babae. Dapat ikaw gumawa niyan. Mali naman po yata yung katwiran niyo, Pa. Anong mali doon? Sige nga. Kahit na si Mama ang babae, kayo naman yung aalis. Siguro dapat, imbis na pagalitan niyo siya at pagsalitaan ng kung ano-anong masasakit at hindi magaganda, tulungan niyo na lang siya para alam niyo rin kung ano yung mga dadalhin niyo. Akala ko ba matalino ka? Po? Akala ko matalino ka. Kasi graduate ka naman ng kolehiyo at may maayos na trabaho. Pero bakit parang pulpul ka rin mag-isip katulad ng mama mo? Sobra naman po kayo magsalita. Hindi ako sobra.
Kayo ng mama mo, masahol pa sa bugok mag-isip. Alam niyo, hindi na talaga tama yung pananalita niyo sa amin ni Mama, ha? Hindi porke tatay ko kayo, hindi ko na kayo papatulan. Sumusobra na kayo. Rosette, huwag ka nang sumagot. Bakit hindi po? Grabe magsalita yang si Papa. Akala mo kung sino? Hindi naman talaga ako kung sino sa pamamahay na to. Baka nakakalimutan mo na ako ang nagpapasok ng pera rito. Ako nga ang nagpaaral sa'yo at nagtaguyod sa pamilya natin. Bakit niyo po sinusumbat sa akin yan? Bilang padre de pamilya, responsibilidad niyo naman talagang buhayin kami. Aba, Totoo naman po yung sinabi ko. Saka baka nakakalimutan niyo rin. Simula nang makapagtrabaho ako, ako na ang nagbabayad sa lahat ng gastusin natin dito sa bahay. Dahil panay sideline lang kayo sa trabaho niyo sa auto supply. Kung kailan lang kayo sipagin, saka lang kayo pumapasok. Pasalamat na lang kayo kasi kaibigan niyo yung may-ari kaya hindi pa rin kayo tinatanggal hanggang ngayon. at sinusumbat mo naman sa akin ngayon yung bagay na yan? Bakit po hindi? Nauna kayong manumbat. Pwede ba tumigil na kayong dalawa? Yang anak mo ang pagsabihan mo. Iba rin tabas ng dila. Bastos. Akala mo hindi magulang kausap. Kung bastos ako, kanino pa ba ako magmamana? Sa inyo lang naman ako na bastos din. Anong sinabi mo? Ano ba? Hindi ba kayo titigil? Rosette, huwag mo na sabing sagot-sagutin ng papa mo. Si Papa naman po ang nauna. Kahit na. Kaya namimihasa siya na pagsalitaan tayo ng hindi maganda kasi lagi niyong pinalalagpas. Wala rin naman patutunguhan kung papatulan ko pa. Mabuti pa kumain ka na doon, Noel. Baka gutom lang yan. Mabuti pa nga kumain na ako kaysa makipag-usap sa inyong magnanay. Kumain ka na rin doon, anak. Tatapusin ko muna itong pag-iimpake ng mga damit ng papa mo. Ayaw ko pong kasabay kumain si Papa. Tutulungan ko na lang kayo dyan. Papa Dudut, hindi yun ang unang beses na trinato ng tatay ko ang aking nanay ng hindi maganda. At nalulungkot ako dahil parang hinahayaan lamang ni Mama na ganon ang gawin sa kanyang pakikitungo ng magaling kong ama. Palibhasa ay hindi kami ang unang pamilya ni Papa. Pangalawa lamang kami matapos niyang makipaghiwalay sa una niyang kinasama kung saan ay nagkaroon sila ng isang anak, ang ate ko. Hindi ko na matandaan kung paano nagkakilala ang mga magulang ko, Papa Dudut. Basta sinabi lang ng nanay ko na hiwalay na ang tatay sa dati niyang kinakasama. Nabuntis siya sa akin at sa bunso naming lalaki at nagsimula na silang magsama. Kaya lang, umira lang pagiging babaero ng tatay ko. Ilang beses na namin siyang nahuli ng mama ko kaya naging on and off ang pambababae niya. At hanggang sa bago siya umalis noong 2018 para magtrabaho sa abroad. Malakas ang kutob ko na ang pinakadahilan ng pag-iibang bansa niya ay upang sundan doon ang babaeng korsonada niya sa auto supply na pinagtatrabahuhan niya. Nabanggit kasi niya isang beses sa amin na plano nung magpunta sa Italy tapos ay makaraan lang ang isang buwan ay nagulat kami nang binalita niya sa amin na aalis din siya. Mabilis na lumipas ang 4 na taon, 2022 na noon at ni minsan simula nang umalis si Tatay Papa Dudut ay hindi pa siya umuwi sa amin para magbakasyon. Hi Ma, nandito na po ako. Oh, anak. Magmano ka muna. Mano po? Kumusta? Late ka na namang nakauwi. Na-traffic ka ba? Opo, grabe na talaga rito sa Pilipinas. Ang lala na ng traffic. Kaya nga Napanood ko sa 24 oras kanina. Bumper to bumper na naman daw lalo dun sa may EDSA. Maupo ka muna dali. Sige po. Siguradong gutom ka na. Ipaghahain kita para makakain ka na. Wag na po kayong tumayo. Mamaya na po ako kakain. Ha? Bakit mamaya pa? 10:00 na ng gabi. Medyo busog pa naman po ako. May pa-pizza po sa office kanina. Pinamerienda nung nag-birthday. Nakarami rin ako ng kain kasi paborito ko yung flavor. Kaya busog pa po ako. Sigurado ka? Opo. Baka nga hindi na rin ako kumain pero pag nagutom ako, kakain po ako, promise. Sige, promise yan ha?
Opo, Ma. Ayoko nang nalilipasan ka ng gutom lalo na may pagkain naman tayo. Huwag po kayong mag-alala. Takot kaya magutom tong anak nyo. Dapat lang. Kahit na sumasala tatay nyo sa pagpapadala, ay sinisiguro kong may budget yung pagkain natin. Hindi na naman po ba nagpapadala si Papa? Eh yun na nga anak. Katatapos lang namin mag-usap. Ngayon lang bago ka dumating. Nagsabi na magpapadala raw muna siya sa nanay niya dun sa Bicol para matapos na yung bahay nila. Panay daw kasi reklamo yung nanay niya na lagi na lang daw tayong inuuna. Nakalimutan na raw yata sila dun. Grabe naman sa nakalimutan. Saka natural, dapat naman talaga tayong unahin ni Papa dahil pamilya niya tayo. Ayun na nga. Pero pamilya rin naman niya yung nanay niya. Tsaka kilala mo naman ang papa mo. Hindi rin nun matitiis yung magulang niya. Pero bakit mawawalan po tayo ng padala? Sa lagay, ibibigay niya lahat ng sweldo niya kina Lola? Hindi rin naman. Pero yung dati niyang kinakasama, nangihingi rin ng sustento. Tsaka yung isang pinsan ng tatay mo na sobrang close niya umuungot ng pa-birthday sa anak niya magdedebu. Tatay mo na lang daw magbayad ng venue, kahit yun na lang daw ang regalo. Sobra naman po yun. Hayaan mo na lang. Hindi lang ako makapaniwala na hahayaan ni Papa na walang maipadala sa atin para may maibigay siya sa iba. Mabuti sana kung ngayon lang niya ginawa sa atin na sumablay sa pagpapadala. Sa loob ng 4 na taon niya dun sa Italy, mabibilang sa mga daliri ko sa kamay kung ilang beses pa lang siya nagpadala ng pera sa atin. Malapit na tuloy akong maniwala na imbento lang niya yung mga dahilan niya. Anong ibig mong sabihin? May kutob po ako na sa ibang tao niya ginagastos yung pera niya. 'Di ba kasama niya sa trabaho yung babaeng kursunada niya na katrabaho rin niya dati sa auto supply? Ayoko sanang isipin na may milagro silang ginagawa dun, pero kilala naman po natin si Papa. Sa totoo lang, matagal lang sumagi sa isip ko yan simula nang gustuhin niyang sumunod dun sa Italy. Nakakainis talaga si Papa. Hindi niya na kayo nirespeto. Hayaan mo na anak. Ang mahalaga na lang sa akin ngayon gampanan pa rin niya ang pagiging tatay sa inyo. Hindi ko na naman mababago yung ugali niyang yan. Mukha nasa dugo na talaga niya ang pagiging babaero. Ang hirap pa rin hayaan, Ma. Basta ako, nagpaubaya na lang nung paulit-ulit niya na akong niloloko. Pero hindi niyo pa rin siya nagawang hiwalayan. Hanggang ngayon, tinitiis niyo pa rin yung ugali ni Papa. Bakit po ganun? Kayo lang naman ang kapatid mo ang iniisip ko. Lalo nag-aaral pa kayo nun. Kaya nga nung nagdesisyong umalis ang papa mo papuntang Italy, nakahinga ako ng maluwag. Kasi hindi ko na siya makakasama araw-araw dito sa bahay natin. Pero ewan ko pa rin po. Ano bang ewan mo pa rin? Wala po. Siguro hanga lang ako sa inyo dahil natiis niyo ugali ni Papa. At kahit na hanggang ngayon hindi pa rin maayos trato niya sa inyo, pinagpapasensyahan niyo pa rin siya. Nagpaubaya lang naman ako, pero hindi pa naman ako manhid. Aminado ako na nasasaktan at nalulungkot pa rin ako sa trato sa atin ng papa niyo, lalo na sa iyo anak. Pero wala akong hindi kayang tiisin. Mapanatili lang na buo ang pamilya natin. Papadudot awang-awa ako sa mama ko sa tuwing nagsasabi siya ng nararamdaman niya tungkol kay Papa. Sa kabila ng lahat ay hindi naman niya ito magawang hiwalayan. Kahit na may hinala na kami na ang pinakadahilan kung bakit hindi kami inuuwian ng tatay namin ay dahil sa babae nito ay pinagkibit balikat lamang ni mama ang lahat. At kahit na sinabi niya na ang mahalaga na lamang ay ang sustento ni Papa ay hindi pa rin namin yon ganong kadaling nakukuha sa kanya. Tumungtong na ako sa edad ko kung saan ay napagod na lamang akong intindihin ang mga magulang ko. Kumbaga nagsawa na lamang akong mangunsume sa tatay ko at sa pagiging babaero niya. Siguro nga Papadudot ay may bahagi sa akin na tinanggap na lamang na hindi ko na mababago ang pagiging taksil ng tatay ko sa nanay ko. At tungkol naman sa nanay ko na martir at mapagtiis, masasabi ko na minsan pinababayaan na lang din siyang magdusa sa sitwasyong pinili niya. Sa sitwasyon na pinili niyang magdusa kapiling si tatay.
Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, alam kong hindi perpekto ang pamilya namin pero pakiramdam ko ay sumobra naman sa pagiging despalinghado. Bukod kasi sa pagkakaroon ng tatay na unfaithful at hindi nagsusustento sa amin ng maayos. Nanay na martir at hinahayaan ng sarili na ituring na backup ng tatay. Habang inaalila ay meron din akong kapatid na freeloader o yung bang palaasa, palamunin at tamad. 25 anyos na noon ang kapatid kong lalaki pero wala akong natatandaan na nagkaroon siya ng matinong trabaho sa kadahilan ng takot mag-isa o sumubok ng ibang mapapasukan nang hindi kasama doon ang mga barkada. Sumuko na nga lang si mama sa pangangaral at pagmomotivate sa kanya. Kaya sa huli ay hinayaan na lamang sa bahay na tumambay-tambay. Isang gabi, nakatanggap ako ng long distance call mula kay Papa at laking gulat ko na galit ito sa akin, Papa Dudut. Ano yung sinumbong sa akin ng kapatid mo? Pinagalitan mo raw siya nung hindi siya nagsaing kagabi. Tapos nagagalit ka rin daw sa kanya at sinasabihan mo siyang tamad? Tamad naman po talaga siya eh. Saka sinong di magagalit na pati pagsasaing, inaasa niya pa rin sa amin ni Mama. Wala ba siyang mga kamay? Palibasa, sinanay niyo kasi. Anong sinanay kong pinagsasabi mo? Totoo naman masyado niyong inispoil. Lahat na lang ng ginagawa niya tama sa paningin niyo. Ayan, nasanay. Parang wala nga ako natatandaan na pinagalitan o pinagsabihan niyo man lang yung kapatid kong yun. Kaya lumaking sutil at palaasa sa amin ni Mama. Oh, tapos ngayon nanunumbat ka na dyan. Hindi ako nanunumbat. Saka bakit ba lagi niyong sinasabi na nanunumbat ako kung totoo naman na ako yung nagpapasok ng pera sa bahay natin? Ako yung nagbabayad ng mga bills at bumibili ng pagkain. Baka nakakalimutan mong nagpapadala rin ako sa inyo. Ay syempre, hindi po namin nakakalimutan yung padala nyo na madalas kulang at wala pa nga. Sumusobra ka na talagang babae ka. Manang-mana ka sa mama mo. Buti na lang nagmana ako kay Mama at hindi sa inyo dahil ewan ko na lang talaga. Pasalamat ka, nandito ako sa ibang bansa. Kundi nakatikim ka na talaga sa akin. Napakabastos mo. Kung bastos na ako, kumusta naman yung paborito nyong anak? Tamad na nga, palamunin pa. Dapat siguro siya yung pinagsasabihan nyo imbis na ako. Kasi alam ko mga responsibilidad ko sa pamamahay na to. Pag nakauwi na ako dyan, malalaman mong hinahanap mo. Wala po akong dapat malaman. Baka kayo meron. At ano naman yon? Maging responsableng tatay sa amin at kinakasama kay Mama. Ay, talaga naman. Ibababa ko na po yung tawag. Inaantok na ako. Sandali, kinakausap pa nga. Bukas po yan. Ano nangyari? Wala po. Anong wala? Umiiyak ka nga. Tsaka, papa mo ba yung kausap mo sa cellphone? Opo. Tumawag siya sa akin. Patulog na ako para lang pagalitan. Bakit naman niya ginawa yun? Yung magaling ko kasing kapatid, nagsumbong lang naman kay Papa na pinagalitan ko raw siya nung hindi nakasaing kagabi. Totoo naman yun, nagalit ako dahil pag-uwi ko wala pang pagkain. Di ba, masama pakiramdam niyo nun. Tapos siya, busy lang sa paglalaro ng mobile games. Ako pagod din, galing sa trabaho. Gutom na ako noon, kaya nagalit ako. Ako naman na may kasalanan nun. Wala po kayong kasalanan. Sabi ko nga, masama pakiramdam niyo, di ba? Saka, alam naman niya yun. Palagi siyang nandito sa bahay eh. Ano, sa lagay, hindi niya napapansin? Ang hirap kasi sa kapatid ko, masyado niyong sinanay ni Papa. Lalo na si Papa, kasi paborito niyang anak yan. Hindi naman siguro. Ano pong hindi? Halatang halata naman kay Papa na palagi niyang pinapaboran yung kapatid ko. Pero pag ako, kulang na lang itakwil niya. Ano pang sinabi sa'yo ng papa mo? Marami. Puro masasakit. Pero hindi ko naman siya masisisi kasi sinagot ko rin naman siya. Kaya nga dapat na nahimik ka na lang. Hindi ko po kaya. Lalo na nasa katwiran ako, Ma. Oh, kaso nagkakasakitan kayo ng papa mo. Masakit naman na po siya magsalita. Wala nang bago dun.
Saka hindi po ako katulad niyo na kayang magpaubaya at magtiis sa trato niya sa akin. Sobrang unfair niya lang kasi. Mas kampi pa siya sa kapatid ko na tamad at walang pakiramdam. Noon pa lang kasi gusto na ng papa mo magkaanak ng lalaki. Kaya nga tuwang-tuwa yun nung sinilang ko yung kapatid mo. Nandun na po tayo. Pero anak din naman niya ako. Kaya sana pantay yung trato niya sa amin. Lalo na sa akin na palaging sumasalo sa kakulangan niya sa pamilya natin bilang padre de pamilya. Kaya nga di ko na rin napigilan pagsabihan siya na dapat maging responsable siya sa atin eh. Sinabi mo talaga sa kanya yon? Opo, para alam niya. Sa tingin ko, alam naman ng papa mo yon. Pero hindi lang niya matanggap. Alam niya pero wala lang talaga siyang pakialam. Ayos lang na hindi siya makapagpadala sa atin ng regular kasi may iba siyang sinusustentuhan dun sa ibang bansa. Saka nandito naman ako para sumalo sa mga pagkukulang niya. Pero hindi niya ba naisip na nakakapagod na? Paano na lang kung wala na ako? As in, ngayon mismo, paano po kayo ng tamad kong kapatid? Papadudot sobrang sama ng loob ko sa tatay at kapatid ko ng mga panahong yon. Para nila akong pinagtulungan. Masakit din sa akin na pinaramdam ng sarili kong ama na mayabang ako dahil may trabaho ako at tumutulong sa mga pangangailangan namin sa bahay. Pakiramdam ko tuloy na mga panahong yon ay napakawalang kwenta ko kahit na ginagawa ko naman ang lahat para itaguyod ang pamilya namin. Bagay na hindi nagagawa ng maayos ng sarili kong ama. Simula ng gabing yon ay nagising ang natutulog kong galit para sa tatay ko. Feeling ko ay nagsama-sama na lahat ng mga sama ng loob ko. Simula papadudot ng pabayaan niya kami at ng babae siya. Naging malayo din ang loob ko sa kaisa-isa kong kapatid dahil halatang paborito siya ng tatay namin. At ang tanging kakampi ko na lamang sa bahay ay ang mama ko. Sa kanya ko sinasabi lahat-lahat. Pero noong nag-2024, aminado ako na nalimitahan ako sa lahat ng bagay. Papadudot hindi rin kasi nakagagaan ang loob ko. Lalo na at nakikita ko na mabigat din ang pinagdaraanan ni nanay mula sa tatay kong wala naman sa hulog at walang pakialam sa amin. Anong gusto mong gawin ko, Noel? Hindi ko alam. Pati ba naman yung tinatanong mo pa sa akin? Wala ka bang sariling utak? Ano namang masama sa pagtatanong? Masama kasi lagi ka na lang ganyan. Ewan ko sa'yo. Tinatanong ka lang na maayos kung ano-ano nang sinabi mo sa akin. Gusto mo babaan kita ng cellphone? May sakit na nga ako, gaganyanin mo pa ako? Ano ba kasing nararamdaman mo? Sabi mo lang masakit ang katawan mo pero wala ka namang trangkaso. Wala naman talaga. Uminom ka na ba ng gamot? Oo, nawawala naman yung sakit pero bumabalik din. Akala ko nung una dahil lang sa bigat ng trabaho. Pero hindi eh, pabalik-balik na. Tapos lagi rin ako nahihilo. Naiinis na nga ako eh. Sinubukan mo na ba magpatingin sa doktor dyan? Hindi pa. Tsaka mahal dito. Nangihinayang ako sa gagastusin ko. Noel naman, kung may nararamdaman ka na hindi na nadadala ng gamot, pumunta ka na sa doktor. Hindi ka ba nakakaintindi? Sinabing mahal dito magpagamot. Anong gusto mong gawin ko? Wala naman akong kapangyarihan para pagalingin ka. Ay nako, ewan ko sa'yo. Napaka-pilosopo mo. Ayaw na kitang kausap, lintik ka. Teka sandali! Ma, si Papa po ba yung kausap niyo? Oo, kaso binabaan na ako ng tawag. Nainis yata sa akin kasi akala pilosopo ko. Patawarin yan si Papa eh. Bakit naman? Ayaw niya ng pinipilosopo tapos siya laging pilosopo sa mga sagutan. Galit sa sariling multo. Hayaan mo na yung tatay mo. May pinagdaraanan din kasi. Talaga po? Oo,
Dumadalas ang tawag sa akin na panay ang daing na marami raw masakit sa katawan niya. Una yung tagiliran, tapos mga buto-buto niya. Yung sa tuhod, sa paa rin, namamaga pa raw. Hirap daw siyang lumakad tapos madalas hinahapo. Hala, na paano kaya yun? Yun ang hindi ko masagot. Ano pong sinabi niyo? Sabi ko magpatingin sa doktor doon para malaman kung ano nangyayari sa kanya. Kaya lang tong tatay mo nanghihinayang sa perang gagastusin. Mahal daw kaya ayaw. Ang pinag-aalala ko, pabalik-balik na yung nararamdaman niya. Hindi na kaya ng mga iniinom niyang gamot. Si Papa talaga oh. Mas maganda nga na makapagpatingin siya sa doktor para tama yung reseta niyang gamot. Hindi yung basta-basta lang siya umiinom, masama rin yun sa kidney natin. Kaya nga anak. Ay, sa totoo lang hindi ko na alam ang gagawin sa papa mo. Masyadong matigas ang ulo. Matagal naman na pong ganyan si Papa. Kaya lang, ewan sa dahilan niya na namamahalan siya, pero may pambigay siya sa babae niya doon. Parang hindi naman yata patas yun. Hindi naman natin sigurado kung sa babae nga niya napupunta lahat ng sweldo niya. Kahit hindi tayo sigurado, malakas pa rin po kutob ko. Tingnan nyo, ni minsan ba umuwi siya rito sa atin para magbakasyon? Hindi naman, di ba? Tapos, dyan sa pagpapadala, sala sa init, sala sa lamig. Kumbaga, panapanahon. Pero kapag may kailangan siya sa atin, lalo na sa inyo, akala mo kung sinong hari mag-utos. Ura-urada pa gustong gawin. Nakakainis na talaga si Papa. Pag naaalala ko yung mga ginawa niya sa atin, lalo lang nadadagdagan yung galit ko sa kanya. Kaya lang, tatay mo pa rin siya. Hindi ka dapat nagtatanim ng galit sa kanya. Kahit tatay ko siya, wala naman po akong maitanim na pagmamahal para sa kanya. Meron pala, pero pang-unawa na lang at malapit na ring mawala. Kundi dahil lang talaga sa inyo, baka matagal ko nang hindi kinausap si Papa. Hindi rin naman kita masisisi, pero tama na yung pagsasalita mo ng ganyan sa papa mo. May nararamdaman na ngayon dun sa ibang bansa. Hindi ko maasikaso kasi malayo siya sa atin. Sus, nandun naman yung babae niya. Bakit sa'yo siya nagpapaasikaso? Rosette naman, Sorry ma, naiinis lang talaga ako. maawa ka naman sa papa mo. Sinusubukan ko naman po. Pero hindi ko lang mapigilang isipin na baka karma niya na yung nangyayari sa kanya ngayon. Papa Dudut, matapos ikwento ni Mama ang madalas na pagtawag sa kanya ni Papa para ireklamo ang mga nararamdaman itong sakit sa katawan ay napabuntong hininga na lamang ako. Kita ko kasi na problemado ang mama ko. Bukod doon ay labis din ang pag-aalala niya sa tatay kong wala namang halos pakialam sa amin. Hindi ko lang magets na sobrahan na ba siya sa pagiging martir at nakuha niya pa talagang isipin ang kapakanan ni Papa kahit na ni minsan ay hindi naman ito naisip ang kapakanan namin. Papa Dudut, siguro ay ganoon kapag umiibig ang isang tao. Nabubulag siya sa pagmamahal sa maling tao. Sa pagpapatuloy ng pagdaan ng mga araw ay lalong dumalas ang paglo-long distance call ni Papa. Hindi naman kasi ito makapagpatingin doon ng regular, kesyo malaki ang kailangang bayaran. At madalas niyang nirereklamo na wala na siyang sweldo, gawa ng mga nararamdaman niya sa kanyang katawan. Sa huli ay pareho na lamang kaming naawa ng mama ko kaya naman nag-decide na kung pauwiin dito sa Pilipinas si tatay para mapatignan namin sa doktor, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, umuwi dito sa Pilipinas si Papa noong November 2024. Pinagamot namin siya at natuklasan namin na may iba't iba siyang sakit na iniinda. Una na doon ay yung thyroid niya, diabetic din siya at may mga karamdaman tulad ng fatty liver. Mataas din ang kanyang uric acid. Kaya lagi niyang narereklamo na madalas ay sumasakit ang kanyang katawan. Hindi naman problema ang pampapagamot sa tatay ko dahil beneficiary ko siya sa insurance o yung HMO ng aming kumpanya. Kaya nga mas pinili niya na dito magpagamot para makalibre siya. Pero ang usapan, babalik pa rin siya sa abroad dahil hindi pa naman siya tuluyang nag-resign sa pinagtatrabahuhan niya.
Kahit nagalit ako sa tatay ko ay aminado akong naaawa ko sa kanya, lalo na ng mga panahong personal ko nang nakita na umaaray siya sa mga masakit na bahagi ng katawan niya. Kita ko rin ang panlulumo niya matapos naming matuklasan sa mga examination at laboratory test na ginawa sa kanya ang mga sakit niya. Naisip ko nga na hindi magiging madali ang gamutan ng tatay at tama ako dahil marami-rami ring gamot ang nireseta sa kanya ng doktor niya, Papa Dudut. Nasaan ba yung kapatid mo, Rosette? Lumabas po yata kasama ng mga tropa niya, nag-basketball. Ganun ba? Tama lang yun, para ehersisyo na rin sa katawan. Naalala ko nung kabataan ko, ganyan-ganyan din ako. Oo nga, pero bata ka pa rin naman. Bata pa nga, kaso marami nang iniinda. Pero nagagamot pa naman daw, sabi ng doktor, di ba? Kailangan mo lang sundin yung payo nila. Tsaka inumin yung mga gamot na nireseta nila. Ayoko nang inumin yung mga gamot na yan. Nasusuka na ako dyan. Ano? Bingi ka ba? Sabi ko, ayoko nang inumin yung mga gamot ko. Bakit ayaw mo? Makakatulong nga sa'yo yon para gumaling ka. Nasusuka na nga ako. Paulit-ulit naman tayo, Aileen. Tama naman po si Mama. Makakatulong sa inyo yung mga gamot nyo para gumaling kayo. Saka ang mahal-mahal nun, hindi yun covered ng HMO ko. Binili ko yun gamit yung sweldo ko tapos hindi nyo lang iinumin? Ayan ka na naman sa panunumbat mo sa akin eh. Sinabi ko bang bilan mo ako ng mga mamahaling gamot na yon? Hindi po ako nanunumbat. Ang akin lang, sana maisip nyo na ginastusan ko kayo. Para rin naman po yun sa inyo, kaya wag na kayong magmatigas. Hirap sa inyo, daig nyo pa yung batang 1 taong gulang. Anong sinabi mo? Gusto mo talagang masampal? Sige, subukan nyo para may kalagyan kayo. Rosette, Noel, tumigil na nga kayo. Nasa harap tayo ng pagkain, no? Bakit akong pinagsasabihan mo? Yang anak mo ang sawayin mo. Dinig mong pinagbantaan ako, di ba? Hoy, Rosette, bakit? San mo ako ilalagay pag nasampal kita dahil sa kabastusan mo? San pa ba? Eh di ipapadampot ko kayo sa mga pulis. Aba, talaga naman. Nak, wag naman sanang humantong sa ganun, no? Tatay mo pa rin. Nakita nyo bang kamuntik niya na akong saktan? Tapos gusto nyo isipin ko pa rin na tatay ko pa rin yung tao na yan? Alam nyo ba kung gaano kahirap yung pinagagawa nyo sa akin, Ma? O ano? Hindi na po kayo nakapagsalita kasi totoo. Ang tagal-tagal kong inisip na tatay ko pa rin kayo sa kabila ng trato nyo sa akin at sa nanay ko pa. Palagi ko kayong pinagpapasensyahan kasi naaawa ako sa inyo. Nung sumasala kayo sa pagpapadala sa amin, hindi kayo nakarinig ng isang reklamo mula sa amin ni Mama, di ba? Kasi may trabaho naman ako at kaya ko pa naman suportahan tong pamilya natin. Pero ibang usapan na yung tumawag kayo para lang pagalitan ako dahil mas kampi kayo sa kapatid ko. Sa huli, pinagpasensyahan ko pa rin kayo, lalo na nung dumalas na yung pagdaing nyo na masakit ang katawan nyo. Pinauwi namin kayo rito para makapagpagamot. Inasikaso kayo ni Mama mula nang tumapak kayo sa pamamahay namin. Pero ni minsan, simula nung umalis kayo para mag-abroad, hindi nyo kami naalalang uwian dito. Tapos ngayon, ginastusan ko kayo sa mga gamot nyo para lang sabihin yung hindi nyo naiinumin kasi nasusuka kayo? Anong klaseng utak po ba meron kayo? Sagutin nyo ako! Bakit nananahimik kayo dyan bigla? Diba? Lagi kayong hindi nauubusan ng mga katwiran? Kahit nga bulok na at baluktot, tinutuwid nyo pa rin kasi ayaw na ayaw yung pinagsasabihan kayo. Anak naman, tama na, please. Huwag mo nang pagsalitaan ng ganyan yung papa mo. Walang mali sa mga sinabi ko sa kanya. Saka, ayan na naman kayo sa palagi niyo akong inaawat kapag nagsasalita ako ng totoo kay Papa. Minsan, hindi ko mapigilang isipin na mas kampi pa kayo sa kanya kaysa sa akin. Hindi totoo yan. Wala akong kinakampihan sa inyo ng papa mo. Hindi ko na alam kung maniniwala pa ako sa inyo eh. Mas martir pa kayo kaysa sa mga bayani natin. Mabuti pa, matulog na po ako. Nawalan na ako ng gana kumain. Papa Dudut, 2 linggo lang ang leave ni Papa pero masasabi ko na hindi talaga mabuti ang ilang araw pa lang na pagsasama namin sa iisang bubong. Kung umasta kasi siya, akala mo ay kung sinong Don
sa pamamahay namin. Harap-harapan niyang inaalipin si mama kahit na maliit na bagay tulad ng pagkuha ng tubig niya at sa pag-abot ng remote ng TV na pwede naman niyang gawin ay inuutos pa sa nanay ko. Mabuti sana kung baldado siya. Baka pwede ko pang palagpasin pero hindi naman. Madalas din silang magkampihan ng kapatid kong tamad kaya na-stress kami ng nanay ko. Sobrang sama ng loob ko dahil imbes na maging mapayapa ang pansamantalan niyang pag-uwi sa bahay ay naging magulo pa. Kaya nga hindi ko na napigilang makapagsalita ng masakit sa kanya noong minsang nagkasagutan kami. Marami ako naisip ng mga panahong yon. Una ay kung bakit sa dinami-dami ng pamilya sa mundo, sa ganitong klaseng pamilya pa ako napabilang. Napakamalas ko naman kung ganon. Mabilis na nagdaan ng araw, mas naging mabigat sa akin ang pananatili ng papa sa bahay. Kaya para maiwasan na uminit ang ulo ko sa kanya ay madalas akong nag-overtime sa trabaho. Para kung makauwi man ako sa amin ay tulog na sila at gano'n na lang din ang gagawin ko. Maaga rin akong umaalis upang maiwasan na magpang-abot pa kami. Tuluyan ako na wala nang pakialam sa tatay ko kahit na magkasama pa kami sa iisang bubong ng mga panahong yon, Papa Dudut. Kararating mo lang ba, anak? Ma? Opo, kararating ko lang po. Pero bakit gising pa kayo? Hinintay talaga kita. Galing lang ako sa CR. Tapos narinig ko parang may nagbukas ng pinto. Kaya naisip ko na ikaw na agad yan. Okay po, pero bakit niyo po ako inantay? Gusto sana kitang kausapin. Pero kumain ka na ba? Kung hindi pa ipaghahain kita. Wag na po, kumain na po ako. Tara po, upo muna tayo sa sofa para makapag-usap tayo. Sige. Tungkol saan po ba yung pag-uusapan natin? Napapansin ko kasi na madalas late ka nang umuuwi. Tapos maaga ka aalis. Hindi ko alam kung nakakakain ka pa ba ng mabuti. Kasi hindi na kita napaghahandaan ng baon lalo sa umaga. Sa gabi hindi mo naman kinakain yung mga pagkain na tinira ko sa iyo. Nag-aalala lang ako sa iyo, Rosette. Sorry po, Ma. Tungkol sa bagay na yan, kumakain naman po ako. Madalas nga lang sa office at lagi lang po ako umu-order kahit na magastos. Bakit nga? Pwede naman kitang ipaghandahan ng baon mo. Ayoko lang po na gawin nyo yun. Nagtatampo ka pa rin ba sa akin? Sa amin ng papa mo? Sa totoo lang, opo. Sinadya ko po na magpalit ng uwi at umalis ng maaga para hindi ko kayo makita at makausap. Hanggang ngayon kasi masama pa rin ang loob ko sa inyo. Naiintindihan ko naman. At alam ko malaki rin talaga yung pagkukulang at kasalanan namin sa iyo ng papa mo. Opo, pero syempre hindi ko pa rin naman po kayo kayang tiisin. Nagtatampo ako sa inyo pero namimiss ko pa rin kayo. Lalo ka na, Ma. Kasi ikaw lang naman talaga yung kakampi ko rito sa bahay natin. Kahit na minsan kinukonsinti mo si Papa at yung kapatid ko. Alam ko, ikaw pa rin yung pwede kong asahan na malalapitan pag kailangan ko. Oo naman. Sinabi ko sa iyo nung bata ka pa na hindi mo lang ako mama. Best friend mo rin ako. Kaya dapat lang na magsabi ka sa akin ng mga nararamdaman mo. Natatandaan ko nga po yan, pero may aaminin po ako sa inyo. Ano yon? Hindi na po ako masyadong nagkukwento sa inyo. Sinarili ko na lang po yung nararamdaman ko dahil wala rin namang magbabago. Kahit na magreklamo pa ako sa inyo ng paulit-ulit tungkol sa ugali ni Papa, hindi niyo pa rin naman siya hihiwalayan eh. Alam ko sa kabila ng ugali niyang yun, mahal na mahal niyo pa rin siya. Hindi naman mahal na mahal. Siguro mahal lang kasi meron kaming pinagsamahan at may mga anak kami. Kayo yun ang kapatid mo. At saka naaawa ko sa sitwasyon ng papa mo ngayon. Tingnan mo, hindi nga siya maasikaso ng mga taong tinulungan niya minsan. Pati nung babae niya dun sa Italy kung totoo man na may relasyon sila. Sa atin pa rin siya umuwi
at tayo pa rin ang kailangan niya. Pero di ba ang unfair nun? Kasi pag masaya yung nangyayari sa kanya, ibang tao kasama niya. Pag malungkot at mahirap, sa atin siya pumupunta. Unfair nga, pero siguro ganun na lang ang papel natin sa buhay ng papa mo. Kaya nga hindi rin kita masisi nung pinagsalitaan mo siya na masakit. Sa tingin ko natauhan din naman siya, pero hindi lang niya kayang aminin. Yan ang hirap kay Papa, masyadong ma-pride. Oo, at kahit na siya pa ang magmukhang masama, hinding-hindi niya ibababa yung pride niya. Pero huwag ka mag-alala, kinuusap ko na naman siya. Ano pong pinag-usapan niyo? Marami. Sinumbat ko sa kanya lahat-lahat ng mga hinanakit at sama ng loob na kinimkim ko. Simula pa lang nung araw na nagloko siya. Sinabi ko rin ang mga kapabayaan niya sa atin. Wala na akong pakialam kung may nararamdaman siya kasi mas matalas pa rin naman ang dila niya kung makapagsalita sa atin. Kahit na may sakit siya. Ano pong sabi ni Papa? Wala, natahimik. Tapos nun umalis na ako para maligo. Grabe, iba pala sa pakiramdam kapag nailabas mo lahat ng mga kinikimkim mo. Nung matapos ako maligo, nakita ko nagluluto ng tanghalian. Gulat nga ako kasi hindi naman niya yung ginagawa simula nung umuwi siya rito sa atin. Kung ako yung nakakita, baka magulat din ako. Pero hindi po ba kayo natakot? Natakot saan? Kasi baka nilagyan niya ng lason yung pagkain niyo matapos nung lahat-lahat ng mga sinabi niyo sa kanya. Sobra ka naman. Biro lang po. Pero masaya po ako na sa wakas nasabi niyo na kay Papa yung mga bagay na dapat niyang marinig mula sa inyo. Oo nga eh. Naisip ko na lang na kung magbabago siya, edi mabuti. Kung hindi, mabuti pa rin. Dahil hindi tayo naging kasing sama ng ugali niya. Lalo ka na anak, sa kabila ng mga pagtitiis mo sa papa mo. Salamat na rin kasi may anak siyang katulad mo. Sana ma-realize ni Noel kung gaano siya kaswerte sa'yo. Papa Dudut, hindi ko napigilang maluha sa huling sinabi ni Mama. Nakagagaan ng puso na para bang bigla na lamang naglaho yung tampo ko sa kanya noong mga nakarang araw. Pagkatapos naming mag-usap, pinaghain niya ako ng hapunan kahit na busog pa ako ng mga oras na yon. Pinilit kong ubusin yung niluto ni Mama para sa akin. At aminado ako na naiiyak talaga ako sa bawat subo ko. Kinabukasan, sakto walang pasok kaya nag-decide ako na ilabas sila ni Papa. Himala naman na tumigil na sa pagreklamo ang tatay ko at kahit na nandun pa rin yung pagiging ma-pride niya, ay nasasaway na siya ni Mama. Yun ang unang beses na lumabas kami bilang isang pamilya. Sa kasalukuyan ay nakabalik na sa Italy si Papa at tuloy-tuloy naman ang pag-inom niya ng maintenance medicine niya. Palagi rin kasi siyang minomonitor ni Mama. Nag-aaway pa rin sila lalo na at hindi pa rin mamatay-matay ang isyo ng pambababae ni Papa. Pero hindi na lamang masyadong dinidibdib ng mama ko yon. Kaya nga para pansamantala niyang makalimutan ang sakit sa ulo na hatid ni Papa ay nilalabas ko na lamang siya para malibang. Oo, nakakainis kasi parang tumatandang paurong si tatay. Pero ayoko namang guluhin ang buong buhay ko sa pangungon sumi sa kanya. Mas nakafocus ako ngayon kay nanay at sa sarili ko at tungkol naman sa kapatid kong bunso ay freeloader pa rin siya. At walang ambag sa bahay kundi ang magreklamo. Buti na lang at hindi pa siya nakakabuntis dahil baka palayasin ko na talaga siya. Maraming salamat po Papa Dudut, sakaling mapili po ninyong i-air ang storya ng buhay ko. Ang masasabi ko lang sa mga kapwa ko breadwinner at pareho ng pinagdaraanan sana ay mas maging magaan ang susunod na taon para sa atin. Dahil deserve nating maging masaya at mabuhay sa isang stress-free environment. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko. God bless and more power sa Barangay Love Stories. Ang inyo forever kapuso at ka-Barangay Rosette. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ako, gigil na gigil talaga ako sa nangyayari sa kwento natin. O ikaw, kabarangay,
kumukulo rin ba dugo mo? Pwede kang mag-iwan ng comment sa ating comment section. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever! Bunsod ng masalimuot nating henerasyon, tila nagbago na rin ang hugis at konsepto ng pamilya ngayon. May pamilyang nagkakasama-sama sa ilalim ng iisang bubong. Ngunit ang pagmamahal at kalingay wala naman doon. Ikaw kabarangay, anong klase ng pamilya ang meron ka? Dear Papa Dudut, isang pagbati po sa inyo at sa mga nakikinig ngayong araw. Isa po ako sa mga masusugid ninyong taga-subaybay. Dahil matanda na po ako at madalas nang nasa bahay ay limangan ko na po ang pakikinig ng Barangay Love Stories sa radyo. May kalabuan na rin po ang mata ko kaya nagpatulong ako sa apo ko sa pagsulat nito. Ako po si Mercedes pero tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Cedes. 68 anyos na at tubong bataan. Sumulat po ako sa inyo dahil sa bigat ng dinadala ko. Bunga po ito ng pangungulila ko sa nag-iisang kaibigan at itinuring ko ng pamilya na si Bonel. Sa katunayan, Papa Dudut, ay hindi naman po talaga ako nag-iisa sa buhay. May mga anak ako sa yumao kong asawa na si Celso. 3 po sila, bali ang panganay ko pong si Anthony na mas kilala sa aming tune ay 36 anyos na. Ang sumunod naman na si Lily ay 32 anyos na. At ang bunso kong si Dondon ay 30 anyos na. Sa kanilang lahat, yung bunso ko na lamang po ang hindi pa pamilyado. Sina Tune at Lily naman ay pareho ng may sariling pamilya. 6 na nga po ang apo ko sa kanila, Papa Dudut. 3 silang dalawang magkapatid. Bali 12 kaming parang nasa loob ng lata ng sardinas sa bahay. Si Tune, 3 niyang anak at asawa niya, si Lily at si Ambo kasama ang 3 nilang anak, si Dondon at ako. Ang kaso, ang pamilya ng mga anak ko ay nakapisan pa rin sa akin hanggang sa ngayon. Sa kabuuan ay 11 silang sinusuportahan ko, Papa Dudut. Pinapakain at pinapatira sa maliit naming up and down na bahay. Ultimo gastos sa pag-aaral ng mga apo ko ay pinasan ko na. Nung una, kapag nakakakuha sila ng contractual na trabaho ay nakakapag-abot naman sila sa akin kahit na papaano. Ngunit kapag endo na ay sa akin na ulit sila umaasa. Sa katagalan nga ay lalo na nitong nakaraang 5 taon ay napansin kong tila nasanay na sila at tinamad nang maghanap ng trabaho. Nagpapasalamat na lamang ako dahil may hindi kalakihan akong tindahan at kahit papaano ay nairaraos ko naman ang gastusin sa pang-araw-araw. Maliit lamang yon noong una at mangilan-ngilan lang ang bumibili dahil kakaunti pa ang paninda. Pero nang tumagal-tagal ay medyo napalago ko na rin naman. Yung tindahan kong yon ay karugtong lang ng sala namin. Sinadya ko yon para marinig kaagad kapag may bumibili kahit may ginagawa ako sa loob ng bahay. Yun na lang kasi ang inaasahan namin, Papa Dudut. Pero minsan kahit yung tindahan ko ay nalalagay pa sa alanganin dahil sa ginagawa ng mga anak ko. Lalo na ang asawa ni Lily na si Ambo, Papa Dudut.
naman yung tinatago mo dyan sa likuran mo? Mukhang pumasok ka na naman sa tindahan ko ah. Nay, may bumili ho kanina sa tindahan kaya pinagbentahan ko ho muna habang nasa banyo kayo. Bakit kailangan mo pang itago yan sa likuran mo? Wala ho to. Huwag mo na akong pinaglololoko ha? Ipakita mo sa akin kung ano yan. O baka gusto mong lapitan pa kita dyan. Sabon pampaligo ho to. Eto ho. Pinakuha ko kasi ako ni Lily, Nay. Naubusan na raw siya ng sabon eh. Bakit kailangan mo pang itago? Yun na nga ho, Nay. Ayaw ipalista ng anak nyo kasi hahaba pa raw yung listahan namin dito. Alam nyo naman ho na wala pa kami mapagkukunan ng ibabayad sa inyo. Kaya nangungupit na lang kayo sa tindahan ko, ganun ba? Dahil hindi pa kayo nakakabayad sa siyam na papaya soap na kinuha nyo, hindi na muna kayo pwedeng umutang sa tindahan ko. Akin na yan! Seryoso ba kayo, Nay? Teka sandali, kailangan ng asawa ko to eh. Akin na ho yan. Hindi! Kapag sinabi kong hindi na pwede, huwag ka na magpumilit at baka samain ka lang sa akin. Grabe naman kayo, Nay. Napakadamot nyo. Para sabon lang eh. Dati naman di kayo nagbibilang ah. Buti nga kung sabon lang eh. Paano yung mga delata, yung mga beer na pinapalista mo? Yung mga chichirya na kinukuha ng mga anak mo? Kung kukwentahin ay libo-libo na ang nakuha nyo dito sa tindahan ko. Ngayon nga lang ako nagbilang. Ang tindi nyo naman, Nay. Pati yung pagkain para sa mga apo nyo, isinusumbat nyo pa. Anong nangyayari dito? Ang aga niya na. Kuya Tone, itong sinanay kasi pinagdadamot sa amin ni Lily yung sabon. Bayaran daw muna namin lahat ng inutang namin bago makaligo yung asawa ko. Hoy! Hindi ganyan yung pagkasabi ko. Napaka-arte nyo, bakit di nyo gamitin yung normal na sabon dun sa banyo? Ang hirap sa inyo, ang luluho nyo. Gusto nyo magsabon ng papaya wala naman kayong kwarta na ipambabayad sa tinda. Magtrabaho kasi kayo. Nay, para yan lang eh. Susumbatan niyo pa tong si Ambo. Magkano ho ba yung ganyang sabon? 40 pesos. Ambo, si Lily baka mo yung gagamit ng sabon? Oo kuya, siya gagamit niyan. Oh, Nay, etong 50 pesos. Huwag niyo nang ibigay yung sukli. Bigay niyo na kay Ambo yung sabon. Tsaka alam ko namang lahat kami may utang sa tindahan niyo. Huwag kayong mag-alala. Oras na makakuha ako ng trabaho, babayaran ko lahat ng utang namin sa inyo. Okay lang na hindi nyo kami itrato na pamilya. Basta itrato nyo lang kaming tao. Hindi ko pa naman kayo sinisingil ah. Pinagsabihan ko lang tong si Ambo. Basta-basta na lang kasi kumukuha sa tindahan ng walang paalam tapos tinatago pa sa akin. Sa ginagawa niya hindi na utang yon. Pag nanakaw na yon. Ultimo sabon. Ay nako, ibang klase kayo. Anak nyo rin naman yung gagamit, Nay. Ganun ho ba kahirap para sa inyo ang magbigay na lang? Ba't talagang ako pa ang pinagmumukha niyong masama? Hindi ko gustong sumbatan kayo. Kaya ko ring tumulong. Pero wag naman sana kayong abusado. Nay, pasensya na ho ah. Kung mahal niyo ho talaga ang mga anak niyo, hindi niyo maiisip na abusado na sila. Pati ako. Kung tutuusin, anak niyo na rin naman ako ah. Dahil asawa ko si Lily. O siya. Kunin mo na lang tong sabon. At baka hindi pa kayo makatulog pag pinagbayad ko kayo. Pero paalala lang, Ambo. Huli na yan. Papadudot, normal na araw na para sa amin ang ganong klase ng mga tagpo. Yung paulit-ulit silang mangungupit sa tindahan pagkatapos ay tatalakan ko naman. Sila na ang nagkamali pero sa huli palagi pa rin ako ang masama. Minsan kahit silang magkakapatid ay nagkukupitan at nagbabangayan din. Natatahimik lang ang bahay namin sa gabi kapag tulog na silang lahat. At kadalasan sa mga gabing hindi ako dinadapuan ng antok. Hindi ko maiwasang isipin kung bakit kami umabot sa ganong klase ng sitwasyon. Lihim ko na lamang na hiniling noon na sana'y magkaroon din ng katapusan ng kaguluhan namin sa bahay. Bago na mayapa ang asawa kong si Celso ay hindi naman ganong kahirap ang pamilya namin, Papa Dudut. Dating family driver si Celso at noong mga panahon na yon ay medyo nakakaluwag-luwag pa kami. Naibibili pa namin ang damit ng mga bata at napaghahandaan ng maayos ang mga birthday nila. Mababait din ang mga naging amo ni Celso kaya naging scholar pa. Nang mga ito ang panganay naming si Tone sa isang private school. Pero sa kasamaang palad ng magbakasyon sa probinsya mga amo ni Celso at siya ang pinagmaneho ay nasangkot sila sa isang aksidente
na naging sanhi ng pagkamatay niya. Papadudot na mawala si Celso ay bumagsak na rin ang kalagayan naming mag-iina. Kung hindi lang ako naging madiskarte sa buhay ay hindi ko na alam kung saan kami pupulutin ng mga anak ko. Ang problema sa pagsusumikap ko at sa pagdiskarte ko para mabuhay ay mukhang nakaligtaan ko naman ang paggabay ng maayos sa mga anak ko. Kaya naman sa loob ng mahabang panahon ay ako pa rin ang mag-isang dumidiskarte at kumakayod para sa kanilang lahat. Minsan nga'y hinihiling ko na lamang na mawala na ako para mapansin naman nila ang paghihirap ko. Baka sakaling sa ganong paraan ay maturuan naman sila ng leksyon at matuto ng magbanat ng buto, Papa Dudut. Pakilista mo na lang yung number dito sa papel. Oh, etong papel oh. Teka, ayos ka lang ba? Pinagpapawisan ka. Medyo... Sus Mario, Sepsedes. Teka, papasok na ako dito ha. Ano bang nararamdaman mo? Inaalta presyon ka na yata. Gusto mo bang dalhin na kita sa ospital o? Pakikuha sa ibabaw ng ref yung garapon ng gamot ko. Ikukuha na rin kita ng tubig ha? Huwag na, Vicky. May tubig ako dito. Oo siya, sige. Kukuha na lang ako ng gamot sandali. Etong gamot mo. Salamat. Okay na ako. Anong okay? Baka kailangan mo pa rin magpatingin sa doktor. Yung maintenance mong gamot, paubos na rin. Halika. Aalalayan kita umupo dun sa may sala para maging komportable ka. Dahan-dahan lang sa pagtayo. Ayan. Upo ka na muna. Ay, salamat Maring Vicky. Mabuti na lang at nagkataong nagpapaload ka. Wala yun, ano ka ba? Pero yung sinasabi ko kanina, Mare, ha? Seryoso ako ron. Kailangan mo pa rin magpatingin sa doktor. Aba, hindi biro yung alta presyon. Yung pinsan ko, yan yung ikinamatay. Ikaw naman, gastos pa kasi yun. Tsaka walang magbabantay dito sa tindahan. Sayang naman yung kikitain kahit saglit lang isasara. Eh di pagbantayin mo yung mga anak mo. Pampira. Malakas pa sa kalabaw yung mga yun tapos di ka man lang tinutulungan magbantay dito sa tindahan? Ay, hindi ko maaasahan yung mga yon. Eh bakit di mo naman kasi disiplinahin yung mga anak mo? Kaya tatanda na, puro mga walang silbi. Ultimong mga apo sa iyo inaasa. Dinig na dinig ko kayo sa loob ng kwarto. Grabe naman kayo makapagsalita sa amin, Aling Vicky. Ano bang alam nyo? O bakit? Totoo naman Kayo yung walang alam, hindi ako. Munti ka nang atakihin itong nanay nyo rito, wala pa rin kayong kamalay-malay. Mga pabaya kayong anak. Ano bang binubunganga nyo dyan? Makatala kayo di naman namin kayo kaano-ano. Tsaka hindi lang si nanay yung may nararamdaman. Ako, may diabetes ako Tapos yung isa kong anak, mahina ang baga. Kaya naman pala tanggap na lang ng tanggap itong nanay nyo kasi di kayo nagpapatalo. Makalayas na nga rito. Baka ako pang atakihin dahil sa'yo. Mare, uwi na ako Pasensya ka na, Mare, ha? Tsaka salamat uli. Wala yun. O sige na, baka di ako makapagpigil. Bugahan ko ng apoy ang anak mo. Kita nyo nang ginawa nyo, Nay? Hindi na kayo nakonsensya. Sarili nyo mga anak, sinisiraan nyo pa sa iba. Anong klase kang ina? Hindi ko na alam kung saan ako lulugar sa mga anak ko, Papa Dudut.
Noong una'y pinabayaan ko lamang sila kahit batid kong nawawala na sila ng respeto sa akin. Akala ko kasi noon ay kusa silang magbabago, makukonsensya at mahihiya sa mga sarili nila kapag ginawa ko yon. Pero kabaligtaran ng mga nangyari at lumala pa lalo ang sitwasyon. Tuwing tinatalakan ko naman sila ay walang nagpapatalo ni isa sa kanila. Kahit nga labag sa kalooban ko na sumbatan sila ay para lang sana kahit papaano ay tablanan ng kahihiyan ay ginawa ko na rin. Si Lily naman sa halip na sawayin niya ang asawa niyang si Ambo, sa pambabasto sa akin ay sinuportahan pa niya ito. Si Dondon ay madalas ay tahimik lang pero tulad ng mga kuya nito ay isa ring nangungupit sa tindahan. Sinubukan ko namang ayusin ang relasyon naming mag-ina pero sa huli lumayo lang ang loob nila sa akin. Sa totoo lang, mabigat sa dibdib ko tuwing binibilangan at kinekwentahan ko sila ng mga utang nila sa tindahan. Para bang pinupunit ang konsensya ko noon tuwing sinisit ako sila sa pagkuha ng mga kailangan nila. Lahat ng yon ay kinikimkim ko at mas piniling wag na lamang pagsabihan. Yun ay dahil kahit na 12 pa kaming nagsisiksikan sa bahay, Papa Dudut, pakiramdam ko ay nag-iisa pa rin ako noon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, habang nagkakalayo ang mga loob namin ay ramdam kong napupuno rin kami ng galit para sa isa't isa. Galit na hindi ko na alam kung saan nagsimula. Galit na palala lang ng palala. Noong una ay araw-araw akong nananalangin sa Panginoon na sana'y hilumin niya ang puso ng mga anak ko. Napukawin niya ang kanilang mga konsensya para magbago at magsikap na sa buhay. Taimtim akong nananalangin na magkaroon ng himala at magbago pa ang pakikitungo namin sa isa't isa. Bilang isang ina, ay yun na yung pinaka masakit na naranasan ko sa kanilang mga anak ko. Kumapit ako sa katiting na pag-asa. Kumapit ako sa hinihiling kong himala sa kanya, Papa Dudut. At ang himalang yon ay dumating sa hindi inaasahang pagkakataon at sa hindi inaasahang anyo, Papa Dudut. Iabot mo nga sa akin yung tubo dun sa gilid ng bahay, Ambo. Makakatikim sa akin ngayon tong aso na to. Buisit na aso yan? Wala na nga tayong maibili ng bagong tsinelas eh. Nginat-ngat pa. O eto kuya, hatawin mo na yan. Pulutanin natin mamaya. Buti pa nga. Mas mapapakinabangan natin to kung pupulutanin na lang. Ilang araw din nating pagsasaluhan to. Dali, kunin mo yung kable dun sa likod bahay. Uhulihin natin to. Hoy! Hoy! Ano yan? Bakit niyo pinagmamalupitan niyang aso? Walang kamuwang-muwang yan! Kung kayo kaya ang itali ko, ha? Oh, kalma nay. Huwag na nga kayong makialam dito. Ayaw nyo yun? Di na kami uutang ng pulutan namin sa tindahan nyo. Eto na oh, pulutan na yung lumapit sa amin. Kahit anong putahe, pwede. Di ba kuya? Oo nga, ibigay nyo na to sa amin, Nay. Aba! Hindi niyo ba alam na bawal yan at pwede ko kayong ipabarangay? Mga tinamaan kayo ng lintek! Hindi kayo nag-iisip! Mga buwiset! Napakaano nyo rin nay. Di talaga kayo nagsasawa sa kabubunganga nyo no? Aso lang yan. Paubaya nyo na sa amin. Tsaka kakauwi nyo lang High blood na kayo agad? Tumahimik ka, Ambo! Ayusin mo yung pakikipag-usap mo sa akin, ha? Kung kausapin mo ko parang tropa mo lang natambay sa kanto, wala ka talagang respeto. Kapag hindi nyo tinigilan yung asong yan, magkakasubukan tayo! Alam nyo bang ginawa ng asong yan? Kahit ano pang ginawa niyan, hindi pa rin tamang saktan nyo at malaking pangkatayin. Mga wala kayong puso! Makasalita naman kayo. Sinira ng asong yan yung mga tsinelas namin. Buti sana kung ibibili nyo kami ng bago. Sigurado naman ako natatalakan nyo lang kami gaya ng ginagawa nyo ngayon. Sige, papalitan ko yung mga nasira nyong tsinelas. Tigilan nyo lang yung asong yan. Yon! Ganyan sana lagi, nay. Madali lang naman kaming kausap O sige, sa inyo na yung aso. Basta,
Ayoko nung tigsi 50 lang na tsinelas sa palengke ha. Yung pwedeng pamorma yung bilin nyo. Abat may kondisyon ka pa? Ako nang bahala kung anong tsinelas ang bibiling ko sa'yo. Huwag ka nang mag-inarte. Saka ka na bumili ng pangporma mo kapag may trabaho ka na. Ano ba yan, Nay? Tsinelas na nga lang ipapabili. Baka mamaya yung mabilis lang din naman masira. Bagong tsinelas o yung inatngat ng aso? Pumili ka. Labo nyo naman kausap. Kahit yung tig-100 man lang sanang tsinelas. Ay, o siya, sige. Tigi-100 na kung yun ang gusto mo at para matapos na rin tong usapan na to. Alis na! Iwan nyo na yung asong yan. Ako nang bahala dyan. Matapos kong iligtas ang kawawang aso sa kamay ng anak kong si Tune at ng manugang kong si Ambo ay pinaamo ko yon. At matapos pakainin ay ginawan ko ito ng maayos na tulugan. Marungis, mabaho at gutom na gutom yung aso, Papa Dudut. Kinabukasan naman ay pinaliguan ko ito at siniguradong walang pulgas at garapatas sa katawan. Matapos kong paliguan ay saka ko lang napagtanto na yung mga itim sa balahibo nito ay dumilamang na nanuyo na roon. Nang malinisan ay doon ko lang nakita ang tunay na kulay ng balahibo ng aso. At kulay puti ito. Dahil sa angkin nitong kaputian ay nagdesisyon akong pangalanan siyang Tala. Kasi puti. Kasing puti siya ng bituin sa langit. Nung una ay ingat at nag-aalangan pa ako sa kanya dahil baka bigla na lamang siyang mangagat. Sa isip ko sa tinagal-tagal niyang palaboy-laboy sa daan at pinagmamalupitan ng mga tao ay baka naging matapang siya at naging agresibo na. Pero iba si Tala. Sa katunayan, sa unang pagkakataon na nilapitan ko siya para pakainin ay naging maamo kaagad siya sa akin. Para bang alam niya na ako ang nagligtas sa kanya sa tiyak na kapahamakan. Sabi nila nararamdaman daw ng aso kung ang kalooban ng isang tao ay mabuti at masama. Kapag mabuti ang kalooban mo ay maamo din sa iyo ang isang aso. Kapag malupit ka ay magiging agresibo din siya sa iyo. Bago ako magpasyang kupkupin na lamang si Tala ay nagtanong-tanong muna ako sa barangay namin kung meron bang nawawala ng alagang aso. At nung wala namang naghanap ay nagpasya na ako na alagaan siya at doon ko na rin sa bahay pinatira. Akala ko ay magiging agresibo siya sa mga anak ko pero kinagulat ko nang makita kong gaano kalambing si Tala sa mga ito. Doon ko lang naisip na si Tala ang paraan ng Panginoon para ipaalala sa akin na hindi ako dapat magpabulag sa sama ng loob at galit na nararamdaman ko ng mga panahong yon, Papa Dudut. Oh, eto ng pagkain mo. Ay, hinay-hinay lang sa pagkain, Tala. Baka mabilaukan ka. Ay, nakakatuwa ka. Para ka talagang bata. Baka naman masobrahan sa kain yan, Nay. Yung sakto lang dapat ipinakakain nyo. Sus, hayaan mo na. Ngayon lang naman to. Sa susunod na kain niya, babawasan ko na. Nay, parang mas malambing pa yata kayo kay Tala kaysa sa amin ah. Paano ako magiging malambing sa inyo? Eh mga salbahe kayo. Makasalbahe naman kayo. Nagbibiro lang ako eh. Pangit nyo talaga kabanding, Nay. Hoy Ambo, tumahimik ka na dyan. Baka itakwil ka na ni Nanay. Lalo na ngayon, may alaga na siya. Alam mo kasi dati, di ka pa asawa ni Lily. May mga alaga na kaming aso't pusa. Pet lover kasi yan si Nanay. Kung pet lover naman pala si Nanay dati, bakit ang lupit mo kay Tala nung una natin siya makita? Masama lang din timpla ko noon. Tapos nginat-ngat niya pa tsinelas ko. Nagkataon pang wala na akong pambili. Kahit sino naman, iinit ang ulo pag ganun. Masyado kasing mainitin niyang ulo nyo. Baka kung di pa ako dumating talagang kinatay nyo na tong alaga ko.
Dapat kasi, marunong din sana kayong huminahon at Nay, ayos na ho. Kalmado na kami ho. Ikaw na lang yung hindi. di kakalma. Basta ba magtitinuring kayo? Wala tayong magiging problema. Paano kaya kung mabaliktad naman yung sitwasyon? Yung tipong si Tala naman yung pasaway tapos kami naman yung mabait? Oo nga. Naku, mukhang mas madali pang ang paamuin tong alaga ko kaysa sa inyo. Bigyan ko lang ng pagkain, tatahimik na to. Samantalang kayo, may pagkain at lahat dami pa rin gusto. Panay kupit pa sa tindahan ko. Alam nyo, Nay, mas maganda kung pakakawalan nyo muna yung si Tala sa labas. Mababantayan naman yan dito eh. Huwag lang sa gabi, kasi baka tuluyan ng maging pulutan yan. Ay, iniba mo pa yung usapan eh. Sige na nga, eto na't pakakawalan ko na. Babantayan nyo to, ha? Uy, nilapitan ka ni Tala, kuya. Uy, wag dito sa akin. Alis, doon ka kay Ambo. Total, magkaamoy naman kayo. Walang ganyanan, kuya. O, tinan mo, tinidilaan ka na ni Tala. Bati na raw kayo. Ay. Uy, nakikiliti ako. Huwag dyan sa binti ko. Ang lambing mo na, Tala. Takot ka bang maging pulutan? Sus! Sa totoo lang, di ka talaga niya nilalambing. Kaya ka nilapitan yan kasi gustong-gusto ng mga aso yung mas kaamoy nila. Ewan ko sa'yo. Binalik mo lang sa akin yung sinabi ko kanina eh. Wala kang originality. Sa wakas ay parang dinidinig na nga ng Panginoon ang panalangin kong magkaayos kaming mag-ina sa pamamagitan ni Tala. Bagamat maila pa rin kami ng mga anak ko sa isa't isa ay nagkaroon naman ng katahimikan sa bahay. Nagagawa na nila makipagbiruan sa akin paminsan-minsan. At kapag meron akong ikakagalit ay binabaling ko na lamang ang atensyon ko kay Tala para gumaan ang kalooban ko. Gayon pa man ay masasabi ko na mas kumakalma na at mas sumihinahon kami ng mga anak ko sa loob ng bahay. Sa unang pagkakataon ay nakalimutan kong 12 na kaming nagsisiksikan sa bahay na kung tutuusin ay dapat ay mas naging maingay at mas sumikip pa ng husto nang idagdag ko pa si Tala sa aking mga kargo. Siya yung ika-12 miyembro ng aming pamilya. Mula nang makasundo siya ng mga anak ko ay sa loob na rin siya ng bahay natutulog. Dumating din sa punto na hinahayaan ko na si Tala na malayang makipaglaro sa mga apo ko. Pakiramdam ko tuloy noon ay parang itinataboy lahat ng kalambingan at kagiliwan ni Tala ang mga mabibigat na elemento sa aming bahay. At pagkatapos ng mahaba-habang panahon ay umaliwalas ng muli ang dati magulo naming tahanan. Nagsimula nang magbago ang lahat at naging masaya ang lahat sa loob ng bahay namin, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, lumaki ang mga anak ko na meron kaming mga alagang aso at pusa. Pareho kasi kami ni Celso na mahilig sa mga hayop. Mukhang naipasa pangad namin yon sa mga anak namin maliban na lamang kay Tune. Ngunit nang mawala na si Celso ay nabulabog ng pagluluksa ang kahirapan at kahirapan ng dating magiliw naming pamilya. Apektado rin doon yung mga alaga naming hayop noon. Yung ibang aso namin ay namatay dahil sa napabayaan at yung iba naman pinamigay ko na lamang kesa mamatay na lamang sa gutom. Bagamat tanggap na ni Tune si Tala, alam ko na hindi pa rin gaanong kalambot ang puso niya para sa isang hayop. Kaya hindi ko inaasa sa kanya ang pag-aalaga. Bukod sa mga apo ko, si Dondon ang madalas na nakakalaro ni Tala sa bahay. Nung una ay ayaw din ito sa alaga ko pero kalaunan ay unti-unti na rin niyang nagustuhan dahil tunay namang malambing si Tala. Nang dumating si Tala ay tila pinukaw niya ang alaala ng mga lumipas at masasayang sandali sa lugar na itinuring naming tahanan. At alam kong naramdaman din yon ng mga anak ko. Dahil doon ay umasa ako na simula sa araw na yon ay tuloy-tuloy na ang paghilom ng alita naming mag-iina, Papa Dudut.
Ay, salamat Tala ha. Simula nung dumating ka, palagi na akong may nakakasama. Kasi bago ka dumating, pakiramdam ko mag-isa lang ako. Yung mga anak ko, kinakausap lang ako kapag may babayaran o may hihingin sa akin. Tapos dahil nakikita sila nung mga apo ko na pabalang sumagot sa akin, kinagaya na rin nila. Pabalang na rin akong kausapin ng mga apo ko. Hindi ko alam kung saan ako nagkulang, Tala. Ilang dekada na akong walang katuwang sa buhay. Pero sa dami ng sinakripisyo ko, kulang pa rin. Kulang na kulang pa rin sa kanila. Pero nung dumating ka, parang nagkahimala. Teka, Tala. Ano to? Parang may bukol ka sa leeg. Ay, hala! Ang laki nito ah! Ay, oh, ano ko? Masakit! Nay, pautang nga ho. Kumuha ka na lang dun sa tindahan. Hindi ho panindan nyo yung kailangan ko. Pera. Kailangan ko ng pera. Ano? Saan mo naman gagamitin? Basta, pairam na lang ho ng 7,000. 7,000? Abay, ang laki nun ah! Ipang-i-invest ko dun sa negosyong inaalok sa akin ng kumpare ko. Anong negosyo na naman yan? Wala akong pera. Nay, sige na. Baka may pwede kang maibenta dyan. Sige na oh. Baka pagkakataon ko na para magkapera. Baka dahil dun, makatulong na rin ako sa inyo. Anong investment na naman ba yan? Networking na naman ba yan? Nung huli 20 milyong inutang mo sa akin ah. Ni piso walang nakabalik. Nay, sige na. Nararamdaman ko, dito na ako yayaman. Kahit doblehin ko pa yung ibabayad ko sa inyo. At saka kakatayo pa lang ng kumpanya. Jackpot yun. Ay, pag-iisipan ko. Dadaling ko muna tong si Tala sa veterinaryo. Veterinaryo? Walang iya. Ako ang tagal-tagal nang hindi nakakakita ng ospital. Tapos yung aso, isang kibot lang, ipapaveterinaryo agad? Bakit ba nakikialam ka? Hindi naman ikaw yung gagastos para sa kanya. May nakapa akong bukol sa leg niya at tuwing nahahawakan ko, dumadaing tong aso. Delikado na to. Pag aso, ang bilis nyo mag-alala. Pag sa amin ng mga anak nyo, mauuna pa yung talak bago… Bakit? Pinabayaan ko ba kayo? Ayaw ko nang manumbat kasi alam ko ibabalik nyo lang din naman sa akin lahat ng sasabihin ko. Tapos ako'y magmumukhang masama. Talagang kayo ang magmumukhang masama ngayon. Uunahin nyo pa yung aso na di nyo naman alam kung saan nanggaling. Kesa sa akin na gumagawa ng paraan para magkapera tayo. Kung kaya mo naman palang gumawa ng paraan para magkapera, bakit hindi mo rin gawa ng paraan yung pang-invest mo? Hindi yung lahat na lang sa akin. Ayan na naman kayo eh. Alam nyo, Nay, salamat na lang ho. Wala naman kayong kwentang utangan eh. Nakakawalang gana kayo. Yan! Ganyan yung ugali mo pag di ka na pagbibigyan. Pero kahit anong sabihin mo, hindi talaga ako magbibigay. Mangutang ka na lang sa iba. Buisit! Ayon sa doktor ay may tumor daw si Tala. At bukod pa roon ay nakitaan din siya ng maraming sakit. Dahil na rin siguro sa pagpapalaboy-laboy niya ng matagal sa lansangan. Pati na rin sa pag-inom ng maruming tubig at pagkain na galing sa basurahan. Sa labis na pag-aalala ko ay pinaopera ko kaagad si Tala, Papa Dudut. Inabot nga ng 15,000 ang bayarin sa ospital. Nagsangla ako ng alahas at itinago ko ang lahat ng yon sa mga anak ko. Pinalabas ko na lamang na inilapit ko sa munisipyo ang pagpapagamot kay Tala. Hindi kasi kaya ng konsensya ko na basta na lamang pabayaan ang alaga kong yon. Naniwala kasi ako na may dahilan talaga ang Panginoon, kaya pinagkaloob siya sa akin. At laking pasasalamat ko naman nang maging maayos na ang kalagayan niya. Bumalik na ang dati niyang sigla at malayan na muling makipagkulitan sa mga apo ko. Pero isang linggo lamang matapos makabalik sa bahay si Tala ay isang trahedya naman ang naganap
Papa Dudut. Pambira! Akala ko si nanay na eh. O kuya, anong ginagawa mo dyan sa cabinet ni nanay? Nangungupit ka, no? Eh ikaw, bakit ka nandito? Dahan-dahan ka pang pumasok ha. May bala ka rin no? Shh! Ano ka ba kuya? Parang tanga to. Sige, ganito na lang. Hindi kita isusumbong. Pero abutan mo ako ng 500 sa makukuha mo. Ipang susugal mo lang yun eh. Pero sige, basta 500 lang ha. Oo, goods na ako ron. Teka lang. Jackpot! Teka, bakit wala? Nasaan na yun? Nasaan ang alin, kuya? Yung mga alahas ni nanay. Buisit naman oh. Kakikita ko lang nun dito nung nakaraan eh. Naku, yun lang. Mukhang may nauna sa atin ah. Tanungin mo kaya si Don Don, kuya. Baka nakuha na niya yung mga alahas tapos sinolo niya yung napagbentahan. Nakakabwisit talaga. Puro papel na lang naman ito oh. Akin na nga, patingin. Oo nga no. Tinan mo tong isa, kuya oh. Parang resibo eh. Patingin nga. Teka, resibo ng sanglaan? Nagsangla si nanay ng mga alahas na inabot ng 10,000. Bakit nagsangla si nanay ng mga alahas niya? Para saan naman kaya? Walang iya. Alam ko na, yung aso. Oh, saan ka pupunta, kuya? O, teka sandali, samahan kita. Daan-daan lang sa pagbaba ng hagdan, baka maaksidente pa tayo eh. Nay, umamin nga kayo. Ano tong resibo na to? Nagsangla kayo ng alahas para sa pagpapagamot sa lintik na aso na yan, no? At paano naman napunta sa'yo yan? Pinakailaman mo na naman ba yung cabinet ko? Hindi yun ang punto. Yun yung punto. Iibahin mo na naman ang usapan. Lahat kayo ganyan. Ang gagaling niyong magdahilan at ilihis yung usapan tuwing nahuhuli kayo. Ang punto rito, pinakailaman mo na naman yung gamit ko. Mangungupit ka na naman. Paanong di mangungupit? Eh pinagdadamutan nyo nga kami. Akala niyo ba mabibilog niyo yung ulo ko sa pagganyan-ganyan niyo? Sa pambabaliktad niyo sa akin? Was hindi. Nagpapautulang ako dahil mga anak ko kayo. Sus! Heto na naman tayo sa malamag pakailanman na linyahan ni nanay. Hirap na akong pasanin kayo. Pero kahit anong sakripisyo ko, hindi pa rin sapat sa inyo. Kulang na kulang pa rin. Kaya ngayon, wala kayong karapatan na diktahan ako kung saan ko gagamitin ang pera ko. Ano? Tapos ka na magdrama? Hindi nyo pa rin ba naiintindihan? Gusto kong ipang negosyo yung pera. Pero pinagdamutan nyo ako. Pero sa aso na yan, mas mahal pa yung ginastos nyo kaysa sa inihingi ko. Mas matimbang pa ba sa inyo yung aso kaysa sa akin na anak ninyo? Oo. Dahil buong buhay ko, mula nang mawala ang tatay nyo, kay Tala ko lang uling naramdaman na pinapahalaga ng mga binibigay ko. Si Tala na lang yung nagsusukli sa pagmamahal ko. Eh kayo ba? Kailan kayo naging anak sa akin? Kami pa masama ngayon? Walang hiyayang aso na yan. Halika nga! Sige, dispatcha mo na yan, kuya. Mas mabuti na rin yun nang wala Dito nga, tayo dito dito ka, sa pagkain dito. Ambo! Pigilan mo si nanay! Mga hayop kayo! Ay, hayaan niyo na si Kuya Tone. Huwag na kayo magulo. Ibalik mo sa akin yung aso ko! Dahil sa aso na to, pinagdamutan nyo na kami. Eh di ba nga sinagip nyo lang to sa amin ni Ambu dati? Buti nga pinagbigyan pa namin kayo eh. Sana pala matagal na namin pinulutan to. Akin na si Tala! Mawala kayong puso! Yun na nga ang huling beses na nakita ko si Tala, Papa Dudut. Ang sabi nito ay iniligaw lamang niya ang aso ko at 5 buwan akong hinahanap si Tala at kung saan-saan na rin ako nakarating. Pero hindi ko pa rin siya natagpuan. Dahil din sa depresyon ay muling humina ang resistensya ko. Pero nilakasan ko ang loob ko.
Nagpatingin ako sa doktor at alam kong walang magandang idudulot sa akin kapag nagpatalo ako sa kahinaan ng sandaling yon. Noong araw na ginawa sa akin yon ni Ambo at Tune ay tuluyan nang nawalay sa akin si Tala. Gustong gusto ko nang layasan ang mga anak ko, Papa Dudut, ngunit yung pag-aalala sa mga apo ko ang pumipigil sa akin. Kung meron mang himalang nangyari siguro ay yung napalapit ako sa mga apo ko. Kasi kahit sila ay napalapit na rin noon sa alaga ko at napamahal na rito. Kaya nang mawala ito ay pare-pareho kaming nakadama ng matinding lungkot. Ilang gabi ring iyak ako ng iyak kasama ang mga bata mula nang mawala si Tala. Naisip ko na lang noon na hindi ko sila pwedeng pabayaan sa mga magulang nila, Papa Dudut. Lalo na't parehong hindi mabuti ang asal ng mga anak kong sina Lily at Tune. Hindi ko kasi lubos maisip kung paano na lamang yung mga apo ko habang lumalaki sila sa poder ng ganong klase ng mga magulang. Isa pa, hindi man magbago ang mga magulang nila, ay umaasa ko na kahit sa mga apo ko man lang ay maitama ko yung naging pagkukulang ko sa paggabay sa mga anak ko. Sa ngayon, Papa Dudut, ay hanggang dito na lamang po muna ang kwento ko. Nais ko na rin po sanang kunin ang pagkakataong ito para manawagan sa inyong mga tagapakinig. Kung makakita kayo ng pag-alagala na lalaking aspin, kulay puti yung balahibo, may collar na blue na may nakalagay na pangalang Tala at malambing sa tao, sana'y ipaalam nyo kaagad sa akin. Maraming salamat po sa pagbabahagi nito, Papa Dudut, at gayon din sa pagkakataong ibinigay sa akin ng Barangay LS na maitampok sa Barangay Love Stories para mapakinggan ang kwento ko dito sa programa ninyo. Palagi pa rin akong makikinig at mag-aabang sa mga bago ninyong kwento. God bless and more power sa Barangay Love Stories at sa inyo, Papa Dudut, ang inyong forever kapuso at kabarangay, Sedes. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever